Samantala, nag-ingay at inihampalang ng ilang mga driver ng mga truck ang kanilang mga truck. Naglalaki ang mga truck sa lungsod ng Maynila. Protesta po yan sa plano ng DPWH, Department of Public Works and Highways, na hulihin ang mga overloaded na mga truck sa Metro Manila simula sa susunod na buwan. Nakatutok si Cedric Castillo. Halos barahan ng 100 naglalakihang cargo truck ang gusali ng DPWH sa may A. Bonifacio Drive sa Maynila kaninang umaga. Tinapalan pa ng mga placard ng mga nagpoprotestang truck driver ang anunsyo ng DPWH na magbabawal sa mga overloaded na cargo truck sa mga kalsada simula Pebrero. Himutok nila, di nila kasalanan kung overloaded ang kanilang mga sasakyan dahil di nila kontrolado ang bigat ng mga kargamentong isinasakay sa kanila. Ang kargamento, pinapatong lang sa truck namin, malalaman lang naming mabigat pagkargado na. Hindi kami sumisira ng kalye. Sira na talaga ang kalye natin kasi ang kalahati binubulsa. Banat pa ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ACT-2, may regulasyon na sa pagitan ng Philippine Ports Authority, mga shipping line at international importers kung gaano kabigat na kalakal ang pwedeng ipasok sa bansa. Bakit di labasahin ang nasa likod ng container na to sa may pinto? Nakasaad dyan kung ano ang timbang na kinakarga ng bawat importer at exporter. Eh siyempre binabayaran nila ng plate yan. Sasaksakan nila hanggang kaya ng container. Pabor sa amin yung magaan na kargamento dahil mababa yung maintenance, hindi matalas ang konsumo sa gulong. Naglalakihan itong mga truck na sumugod sa DPWH kaya naman bahagyang nagkaroon ng aberya sa daloy ng trapiko. Pero ayon sa grupong ACT-2, wala naman daw itong pinagkaiba sa sitwasyon ng trapiko araw-araw. Bukod sa overloading, traffic at presyo ng gasolina, iniinda rin ng transport group ang paglobo ng toll sa mga expressway at kung magpapatuloy raw ang anilay tila panggigipit sa kanilang hanay. Pag kami talagang sinakal kami, titigil na po kami. Sasaran po namin ang buong North Harbor, South Harbor. Pinanindigan naman ng DPWH ang overloading ban na nakakasana sa susunod na buwan lalo pat alinsunod naman daw ito sa batas. In the meantime, we will strictly enforce the maximum axle load limit, which is 13.5. Huhulihin lang sila, titikitan sila, pero pagka yung truck nila is more than 50% of the allowable gross vehicle weight, no? Hindi na namin sila paandarin sa kalye. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nananawagan ng tulong ang mga taga-Canavid sa Eastern Samar na sinalanta ng matinding baha. Maraming bahay at ari-arian kasi ang nawasak sa tila delubyong tumama sa kanila. Nakatutok doon live at exclusive. Jamie Santos, Jamie. Mel, bahagyang gumanda na ang panahon dito sa Canavid, Eastern Samar pero sa ating pag-iikot, tumambad sa atin ang pinsalang iniwan ng pagbaha. Kapitan ng... Pinuntahan ng GMA News ang barangay Kamantang dito sa Canavid, Eastern Samar na isa sa mga napuruhan ng pagbaha. Kinailangan naming sumakay ng bangka at pumalaot ng mahigit 1 oras. At sa aming paglalakbay, mga iniwang bakas ng baha ang sumalubong sa amin. Ang mga puno ng niyog, naanod na halo sa gitna ng Ulot River matapos bumigay ang lupang kinatitirikan. Ang damit na tinangay ng agos, nakasabit pa sa mga puno. Pagdating namin sa lugar, bumungad agad ang mga sira-sirang bahay. Ang ilan, bumigay ang pundasyon, habang ang iba, tumagilid na o tuluyan ng naanod. Kanya-kanyang hanap ng kahoy na pwede pang gamitin sa pagtatayo ng masisilungan ng mga residente. Ang ilan muli nang inaayos sa mga naisalbang kagamitan. 286 ang mga bahay dito sa Barangay Kamantang pero matapos ang malawakang pagbaha dahil sa walang tigil na ulan, 82 sa mga ito ang na-wash out at 27 ang bumigay ang mga bahagi ng bahay. Gayon na lamang nga ang panlulumo ni Mary Ann matapos anurin ng kanyang bahay. Sobrang hirap kasi ang lalim po ng tubig eh. Hanggang dun po sa gilid ng bundok eh. Yung ginawa nga namin, yung ibang ay hindi nakaahon dito kasi wala kami masasakyang bangka. Pasasalamat niya, ligtas ang kanyang pamilya. Pero hindi raw nila alam kung paano sila babangon matapos ang dagok na ito. Humingi po ako sa inyo ng tulong kasi wala ko kaming malalapitan, wala ko kami lahat. Nakuha ko lahat yung gamit namin. Sila ng tubig, yung lahat ng mga pangarap namin, wala na po. Sa bahay ni Alexander sa bundok tumuloy ang karamihan sa mga taga-Kamantang.
kitang-kita mula sa kanyang bahay ang laki ng pinsala. Bagamat sinalanta ang kanilang lugar, natutuwa na rin daw siya na kahit papaano'y nakatulong siya sa mga kapitbahay. Masayang-masaya po ako kasi ang gusto ko po na makapagsilbi dito sa aming barangay. Di rin pinatawad ng baha ang eskwelahan. Ang mga mag-aaral na nga mismo ang nagkusang ayusin ang mga inanod na gamit. Para susunod makapag-aral na kami. Gusto ko na buwas po ang eskwela. Hindi na kami nakaka-eskwela. Mel, malaking tulong pa rin ang kailangan ng mga taga-Kakamanta, gaya na lamang ng damit, gamot, pagkain at tubig na maiinom at maging ng mga kahoy at plywood at pako para masimulan na nila ang mga nawasak nilang bahay. Mel? Jamie, nandiyan pa yata ang GMA Kapuso Foundation. Makipag-ugnayan ka para ating malaman kung anong mayahatid natin dyan sa barangay na binisita mo. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nauwi sa barilan ng pagtugis ng mga pulis sa dalawang hinihinalang hold-upper sa Taytay, Rizal. Patay ang dalawang sospek. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Patayagan ng dalawang lalaking ito na sakay ng motorsiklo makaraang makabarilan ng mga miyembro ng Taytay Police sa Highway 2000 sa Taytay, Rizal. Dalawang kalibre 38 ng barilang nakuha sa mga suspect. Suspect daw ang dalawa sa pang-hold up sa isang babae. Lumabas daw ng bahay kagabi ang biktima nang biglang huminto ang dalawang suspect na magkaangkas sa motor. Wala nga po akong dalang cellphone nung oras na yun kasi bibili lang po ako ng pagkain. Sabi ko pong wala po akong cellphone. Ang inalo na po niya, pera. Sabi ko, wala rin po akong pera. Siya lang na po yung nagbutbut sa akin. Nakuha po niya yung coin purse ko po sa bulsa ko. Nagronda naman ang isang mobile patrol ng Taytay Police kaya nakapagsumbong ang biktima. Sa sinagawang follow-up operation, nagkaroon ng habulan ng mga pulis at suspect na nauwi sa barilan kinalaunan. Pumasok sila dun sa isang lugar sa may likod ng kung baka sakali sila dun makalusot kasi maraming lusutan din dun. Nung makita nilang pulis, nakablock na, nakipagputukan sa mga pulis na naging resulta sa kanila kapamakan. Ian Cruz, naka-alerto 24. Nagkasalpukan ng dalawang jeep sa Aurora Boulevard sa lungsod ng Quezon kagabi. Ang dahilan, naguunahan daw ang dalawa sa pagkuha ng pasahero. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Nang dahil umano sa agawan ng pasahero, dalawang pampasaherong jeep ang nagkasaglian sa bahagi ito ng Aurora Boulevard malapit sa kanto ng JP Rizal sa Quezon City, pasado alas 11 ng gabi. Wasak ang unahan ng jeep na ito, habang sa likod naman ang tama ng jeep na natumbok. Paliwanag ng jeep na nakabangga, nag-sudden stop o biglaan raw kasing pumreno ang jeep na nasa unahan. Nag-full stop po siya, sir, kasi nakago po yung signal eh. Nakago. Bigla po siya nag-full stop kaya nasa pool ko pa siya sa giliran. Paliwanag naman ng nakabanggaan niya. Bigla na lang kumabig po eh. Tapos namreno po ako. Ayon sa mga otoridad, dapat mahigpit na pinatutupad ang tamang distansya sa sinusundang sasakyan. Ito'y para sa oras sa kinakailangan magpreno ng nasa unahan ay hindi siya matutumbok ng mga sumusunod sa kanya. Ang tunay daw na kasalanan ng mga driver dito ay ang kanilang pagsaswapangan sa pasahero. Isang sasakyan talaga dapat. Pero minsan di nasusunod dito sa city natin dito. Usually yung mga jeep na yan, nagtutukan eh. Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa gitna ng pagmamatigas ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office na kumuha ng Career Executive Service Eligibility Exam, napag-alaman na minsan na pala siyang kumuha ng naturang pagsusulit at siya'y bumagsak. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pwede ko ano yung gusto nila para ako po ay sinasabing ng ma-permanent. Naluluha pa si Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta nang maungkat ang kawalan niya ng Career Executive Service Eligibility. Ayon kasi sa Career Executive Service Board, kailangan ito ni Acosta at iba pang matataas na opisyal ng PAW para manatili sa pwesto. Ang giit noon ni Acosta, hindi niya kailangan ito at marami na raw siyang napatunayan. Lumalabas ngayon, dati nang kumuha ng Career Executive Service Eligibility Exam si Acosta noong Valentine's Day ng taong 2003. Hepe na siya ng PAW noon. Sa 250 na tanong, 101 lamang ang kanyang nasagutan ng tama. Ang kanyang grade, 55.95%. Mababa kaysa passing grade na 80%.
Ay, di naman kasi ako nag-review eh. Subok-subok lang yun eh. Parang katuwaan lang dito dahil kakantsawan dito nun eh. Sabi pa ni Acosta, noong mga panahong iyon, kailangan pa nila ng Career Executive Service Eligibility kaya siya nag-exam. Pero nang ipasa raw ang Paulo noong 2007, hindi na raw nila kailangang mag-exam. Hindi rin niya sinubukang mag-exam ulit dahil na-promote daw siya matapos ang isang taon. 2004 pa ako na-rank to the next higher rank, from 30 to 31. Ang coverage ng SESO is up to 30 lang. Masyadong personal yan ha. Ginagawa nila ha. Masyado lang pinapersonal. Mga lawyer kami, we should be guided by ethics. Para kasing political eh. What's the motive? Ba't nagkakaganito? For 10 years na chip ako dito, wala naman tayong problema dyan. Pero ang Career Executive Service Board, hindi naman daw hinuhusgahan si Acosta o sino mang bumagsak sa exam. Baka raw kasi stress ng aplikante o maraming ginagawa sa trabaho kaya hindi nakapaghanda ng maayos. O di kaya ninervyos o naunahan ng takot. Hindi namin binibigyan ng paghuhusga yung ganon dahil lahat naman ay gusto namin bigyan ng pagkakataon. Allowed naman po yung mga retake. Wala nga pong limit eh. Ang limitasyon lang dyan, Tina, may 1 year gap bago ka pwedeng i-allow na mag-exam ulit. Naiparating na rin ng CESB sa Department of Justice ang kopya ng resolusyon itong nagbabasura sa hiling ng PAW na alisin ito sa listahan ng mga dapat kumuha ng Career Executive Service Eligibility. Dinesisyonan na hindi pagbibigyan yung kahilingan ng Public Attorney's Office na sila ay mailabas sa saklaw ng Career Executive Service. Kailangan po nilang magkaroon ng SES eligibility at SES rank para sila ay magkaroon ng tinatawag na tenure sa kanilang mga posisyon. Taliwas ang paniniwala ng Civil Service Commission sa CESB. Ayon sa CSC, hindi na kailangan ng mga taga-PAW ang naturang eligibility test. Hindi pa rin binabawi ng CESB ang alok nitong magdaos ng special exam para sa mga taga-PAW. Pero matigas si Acosta sa pagsasabing hindi sila mag-e-exam. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.